Ayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos na tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Sabado, araw ng pananalangin para sa pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio dito sa Shrine of Saint Padre Pio. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, at hindi pong espesyal na ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga nasa kanilang mga tahanan at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers na malapit sa puso ni Santo Padre Pio dahil ang kanyang ama ay isa ding overseas worker. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tausa puso nating aminin ang ating mga kasalanan. Ihingi natin ng tawad ang lahat ng ito upang tayo ay magkamit ng pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayan na naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan, O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan? Itinalaga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan. O batong matibay, iniligay mo sila upang kami pahirapan. Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan.
Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat, gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila. Iniaahon sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit, hinuhuli ng lambat at pinagsasama-sama. Pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya. Kaya't nag-aalay siya ng mga handog, maging sa kanyang lambat, at sinusuob niya ito ng mabangong kamanyang. Sapagkat dahil dito'y nakapamumuhay siyang maginhawa at laging masagana ang kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak at walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon, sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ikaw, o Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan, sa gitna ng gulo at mga panganib, ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Suubi ng awit ang hari sa Sion, ang Diyos na dakila. Ang ginawa niya ay ating ipagbunyi sa lahat ng bansa. Ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpahirap sa kaawa-away, kanyang sinusumpa. Tanang sa'yo dumudulog ay tunay na nalulugod. Magsitayo pong lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Kristo'y nagtagumpay, nalubig ang kamatayan, nagdingding ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panahong iyon, lumapit ang isang lalaki. Lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong ng walang ibang nakaririnig, Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po muli, Father. Baka ko lang po makalimutan, sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito para umapila sa inyo. Nito pong mga nagdaang araw, panay po ang ulan. At marami sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng problema sa supply ng pagkain. Lalo na po dito sa isang parokya dito sa Archdiocese ng Lipa, ang Isla Verde. Pagka ganito pong panahon, Agosto hanggang sa middle ng September, marami sa kanila kahit may pera ay hindi po nakakatawid ng bayan. Dahil sa lakas ng alon at lakas ng hangin. So kung wala silang stock na pagkain, sila ay sa kumbento pumupunta at humihingi ng kahit bigas lang, noodles, delata o tuyo. Hindi ko po i-request sa inyo na magbigay ng salapi kasi hindi naman nila kailangan yon sa ganitong panahon. Ang kailangan po nila ay bigas, pagkaing delata, hindi yung lata ang kanilang kakainin, yung laman ng dilata. Baka ibigay nyo yung lata. Noodles at saka po yung iba pang mga pagkain na pwede nilang i-stock sa kanilang tahanan. Lagi pong pagka wala silang mabili sa tindahan dahil ubos na, iisa po ang tindahan doon sa nasasakupan ng parokya na medyo malaki-laki. Ang pangalan ng may-ari si Tiagading. Ang parokya ay doon umuutang hanggang 2 linggo at pagka tumila, ay di saka naluwas ng bayan, ang tawag naluwas ng bayan, namimili at nag-i-stock ng pagkain. Kaya kung meron naman po kayong kaunting maitutulong para sa kanila, nag-a-appeal po ako on behalf of Kura Paroko, Father Ian Abu, para po sa mga taga-Isla Verde. Pwede po kayong makipag-ugnayan kung nais ninyong mag-donate ng mga pagkain kay Bernadette, yung ating social worker ng National Shrine of St. Padre Pio, or Father Paul, siya po ang in charge sa ating social services. Ganon din po sa ating opisina bilang pakikiisa sa pinagdadaanan
ng ating mga kababayang nahihirapan sa mga ganitong panahon. Ipagdasal din po natin at kung makatulong tayo sa mga biktima naman ng baha, lalo na daw po dyan sa La Union. Nakita ko po sa social media na may nag-post na binaha din ang La Union, kaya ipagdasal natin at tulungan din po sila. Marami pong salamat. Alam ko po na yung pagpunta ninyo rito ay napakaraming balakid. Ano ho? Lalo na ngayong mga panahon na ito na napakalakas ng ulan. Pero salamat, puno pa rin tayo. Salamat at hindi kayo nahadlangan ng inyong pagnanais na makapagdebosyon kay Santo Padre Pio upang humiling sa Kanya. Alam ko po na yung iba ay galing pa sa malayo. Tinahak ang malalim na baha o patak ng ulan. At marahil, may dala ang ibang reseta o resulta ng lab screen habang nandyan sa inyong upuan o nakikinig ng misa at patagong nagpupunas ng luha kasi lalo na yung ating mga overseas Filipino workers kasi may mga mabibigat kayong dalahin at pasaanin na inihihingi ninyo ng awa at kagalingan sa Diyos. Lalo na po yung mga OFW na miss na kanilang pamilya sa Pilipinas. Habang iniisip nyo din saan kukuha ng pantustos sa inyong medical needs o saan kukuha ng pantustos sa inyong mga gagastusin araw-araw. Minsan, ganito ang buhay natin. O malimit, ganito tayo. Ano ho? At naitanong natin, Panginoon, bakit parang paulit-ulit na lang? Dasal naman ako ng dasal, pero bakit parang walang nangyayari sa aking buhay? Sa ating ebanghelyo kay San Mateo, may isang amang dumating kay Jesus. May sakit at ang kanyang anak. Lumapit na siya sa mga alagad, pero hindi nila napagaling. Na-imagine ba ang pagod at inggit ng amang iyon? Lumapit siya kay Jesus na halos sumuko na. At ano ang sinabi ni Jesus? Kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng binhi ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat. Napakagandang pagnilayan nito, mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus na kailangan mo magkaroon ng pananampalatayang kasing laki ng bundok makiling o kasing dami ng buhangin sa dagat. Ang sabi lang niya ay kasing liit ng butil ng mustasa. Ano ba ang katangian ng binhi ng mustasa? Maliit. Parang walang halaga. Pero buhay. Minsan kasi, iniisip natin na para dinggin ng Diyos ang dasal natin, kailangang napakahaba ng panalangin o perpekto ang ating buhay. Hindi po. Ang kailangan ng Diyos ay yung maliit pero tapat mong paglapit sa Kanya. Alam naman ng Diyos na tayo ay mahina. Alam naman ng Diyos na kung walang Kanyang biyaya, tayo ay babagsak sa ating kahinaan. Ang gusto lang niya ay ang pagsasabi mo ng, Lord, pagod na po ako. Hirap na ako sa pinapasan ko at pinagdadaanan ko. Pero nandito pa rin ako. Gusto kong isuko sa iyo ang lahat. O hayaan mong turuan at mabuksan ang aking puso na isuko sa iyo ang lahat at masabi kong tiwala pa rin ako sa iyo. Yung katiting na tiwalang yun, mga kapatid, maliit man sa tingin ng ibang tao at maliit man sa tingin mo, sapat na para gumawa ng himala ang Diyos sa iyong buhay.
Ngayon pong kapistahan ni San Domingo o Santo Domingo, ang dakilang tagapangaral ng katotohanan at tagapagpalaganap ng debosyon sa banal na rosaryo. Si San Domingo, katulad ni Padre Pio, ay nananalangin hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nagdurusa, nanghihina ang pananampalataya, naliligaw ng landas at nawawala ng pag-asa. Kaya nga, marahil palagi tayong pinapaalalahanan ni Santo Padre Pio, magdasal ka, umasa ka, huwag kang mawala ng pag-asa at huwag kang mag-alala. Kasi wala naman talagang maitutulong na mabuti sa iyong pinapasan ngayon ng iyong pag-alala. Sa ating mga mahal na OFW, kapag pakiramdam ninyo ay napakalayo nyo at napakabigat ng pinapasan ninyong lungkot at pagod, alalahanin ninyo, hindi nasusukat sa kilometro ang distansya nyo sa puso ng Diyos. Yung pagpindot ninyo pa lang sa live stream para makapagsamba ngayong araw, pananampalataya niyan na kasing liit ng mustasa na kayang gawan ng himala ng Diyos. At sa inyo mga kapatid na narito ngayon na may daladalang request, pasaanin sa Panginoon. Ang pagpunta nyo rito ngayon, ang bawat hakbang ninyo sa kabila ng sakit ng katawan, kawalan ng pag-asa, at mga pinapasaang daladalan nyo at inihihingi ng tulong sa Diyos, ay isang malakas na panalangin sa langit. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag mong titigan kung gaano kalaki ang iyong bundok o problema. Titigan mo kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Mag-uwi ka ngayon ng pag-asa. Paglabas mo dito sa shrine, o pagpatay ng mga screen ninyo, lalo na yung mga sumusubaybay sa atin sa live streaming, nasa abroad, nasa kanilang tahanan, baunin ninyo ang katotohanan ito. Hindi bingi at natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang inyong pagsusumikap. Sa kanyang tamang panahon, ang bundok ng iyong alalahanin ay yuyuko sa kapangyarihan ng kanyang awa, habag, at pagmamahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat at babaan sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang inihahain naming panalangin ay tunghayan mo, pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Maaari nating ialay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at kulay pula naman para sa ating mga kahilingan. Ikalima, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfraterya ng Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-6, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-unayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin, at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Pagkatapos po ng banal na misa ay isusunod na po ang liturhiya ng pagpapagaling. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pagalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin po ngayong inaanyayahan ang lahat ng may mga red roses at saka white roses upang ialay ang inyong mga tanga-tangang bulaklak sa relikya at imahe ni Santo Padre Pio habang inaawit ang pambungad na awit at ang ina-expose ang ating relic. Ating ngunitangin ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal, tanda ni Jesus ay namana sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa. Muli po, para sa may mga roses, inaanyayahan po namin kayong ialay ang inyong mga bulaklak sa relikya at imahe ni Santo Padre Pio. Marami pong salamat. Iyon ang Pietrelcina. Salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, masan huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kahaya-haya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Ang buhay na banal ng sampaling kay Kristo, lubos na nagmahal, tanda ni Jesus ay namana sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin,
Huwag po sana tayong magsiksikan. Yan po ang sinasamantala ng mga mandurukot at magnanakaw na pumupunta rito sa pambansang dambana. Lagyan po natin ng space ang bawat linya at maging mapagmatsyag sa inyong mga personal na gamit. Gustong-gusto po yan ng magnanakaw at mandurukot na sinasamantala ang inyong pananalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, masatwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-ayaang buhay namin sa ating Diyos Ama. Tayo pong lahat ay tatayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpapagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipabaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala para kay Santo Padre Pio. Padre Padre Pio, Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Paggalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, paggalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pananalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas na pagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Available pa rin